Georgina's POV. May problema ba? Bakit parang iniiwasan mo ako? Napapitlag ako sa biglang pagsulpot ni Roland sa tabi ko. Saglit ko munang nilanggon ang paligid, bago ko siya hinarap. Hey, you look so tense, why is that? He asked once again. That made my brow arch. Bakit walang nakakaalam na ikaw ang anak ni Vice President Dries? Halata ang pagkagulat sa mukha ni Roland. Dahil sa tanong ko. He looked around before sitting by my side. How did you know? Balik tanong niya sakin, Josko, mga lalaki nga naman, pag tinanong mo, ang daming ganap, hindi na lang sumagot ng ayos. I crossed my arms, and put it under my chest, before I turned to face him with a passive expression written on my face. Oh come on, Roland Dries. Don't answer my question with another question. I hissed. I heard him sighed. No one knows that I am their son. Si Papa rin ang gumawa ng paraan para maipasok ako as the executive secretary of the president. He paused for a second and stared at me before continuing. The original plan is me passing all the information about the president and his appointment to my parents. Then does that mean that I haven't heard it wrong? That you and your two-faced parents were plotting a treason against the government? Are you even aware na pwede kang makulong dahil dyan? Right now you are guilty as charged. I cut what he was about to say off. Jackson needs to know this. Akmang tatayo na ako nang hawakan niya ang braso ko. Huwag please, let me talk to my parents. Ayoko naman nang ipagpatuloy yung mga plano namin. Let me convince them for the last time, he pleaded. Sa unang pagkakataon, I saw Roland's valuable side. Isang nag-aalalang anak ang nakikita ko sa kanya ngayon, at hindi ang mayabang, at arroganting Roland Dries na kilala ko. Paano kung hindi mo sila mapakiusapan? What if they don't want to stop? Sunod-sunod kong tanong sa kanya, saka muling naupo sa tabi niya. Ako na mismo ang magsasampa ng kaso sa kanila. I can be a witness, kung sakali hindi ma-process ng ayos ng utak ko ang mga nangyayari. Kung sakaling magkandaloko-loko ito, at matuloy ang plano ng mag-asawang Dries. Sigurado ako na may kasalanan na rin ako. Isang araw lang Roland, kapag hindi pa sumuko ang mga magulang mo bukas ng umaga. Sasabihin ko na ang lahat ng ito sa Pangulo, and by the way I have our conversation recorded, sambit ko, at iwinagayway ang cellphone na hawak. Bagsak balikat na tumanggo siya sakin, bago siya umalis, at malungkot na ngumiti sakin, Lieutenant Suarez, what will you do if you find out that someone's planning a treason against the government? I asked, suddenly. Saglit siyang napatigil sa pag-aayos ng mga aklat sa bookshelf, dito sa library. Of course I'll tell it to the Commander-in-Chief, the President himself. She paused for a moment, and stared at me, before she smiles. Pero wag kang mag-alala. The President is doing his best, I guess. Wala namang magtataksil sa kanya, unless may alam ka na hindi alam ng lahat. Agad akong umiling ng paulit-ulit. Hindi, wala, ano lang kasi, syempre, di ba sa mundo ng politika, hindi naman maiiwasan yun. Kung ako lang talaga si Pinocchio, gaano na kaya kahaba ang ilong ko? Ilang beses na ba akong nagsinungaling sa araw na ito? Kotang-kota na ata ako. Huwag ka mag-alala, wala naman sigurong magtatraidor kay Mr. President, and if someone does the Vice President will help him, I am sure of that. Maiwan ko na muna kayo rito madam, may kailangan pa kasi akong gawin, she added before leaving. Eduardo Dries. Everyone in Malacanang trust him so much, sino ba naman kasi talagang mag-iisip, na ang tumayong tataytayan ni Jackson, ang gagawa ng masama sa kanya. Babe, Jackson huskily whispered from behind, before giving a peck on my lips, hey, you look occupied, why is that? He worriedly asked, at naramdaman ko na lang ang pagpulupot ng mga braso niya sa bewang ko. Nothing, it's just some silly thoughts. I lied once again, before I fake a smile. I encircle my arms on his nape. Are you sure? Ulit pa ni Jackson, at halatang hindi siya naniniwala sa mga pinagsasabi ko.
Nothing really, iniisip ko lang kung bakit ang Diyos ako, tapos ang gwapo mo naman. Ano na lang magiging itsura ng anak natin pag nagkataon? Baka pati si Kara at Aphrodite insecure sa kanya. I heard him chuckle softly, at my statement. So you're thinking about having our own child? He asks. I nodded shyly. Ako na rin talaga ang pabebe ng taon, later we'll make. Sorry to disturb your moment lovebirds, but we have to go Jackson. It was Isabel, who spoke and she's wearing a ball gown. May pupuntahan kayo? Diretsahang tanong ko kay Jackson, he smiled weakly at me before he nodded. Jealousy come rushing into my system. She needs date, but if you would mind, I won't go, wika pa ni Jackson. Masuyo ko lang siyang nginitian, bago ko tinanggal ang mga braso kong nakapulupot sa leeg niya. Go, I won't mind. I turned to look at Isabel, who's smiling wide right now. Salamat sa pagpapahiram ng asawa mo, Georgina. Alam kong nagseselos ako, pero mas trumapol ata ang pagkainis ko dahil sa sinabi niya. My husband will accompany you tonight, pero hindi ko siya pinapahiram sa iyo. Am I sarcastically smile before leaving the both of them? I trust him, hindi niya naman siguro ako ipagpapalit, sa taong matagal niya nang itinapon. My phone rang and it was Roland who's calling me. At sa huling pagkakataon, napabuntong hininga na naman ako, bago sagutin yung tawag niya. Hey, bati ni Roland mula sa kabilang linya, pumayag na ba silang kusang sumuko? I directly asked him, yeah, but they want to talk to you first, pwede ka ba mang pumunta sa bahay? Kung pwede sana ikaw lang. Sige, Limel go, tatakasan ko na lang yung mga bodyguards. He ended the call, at agad na akong dumiretso sa sasakyan kong nakaparada. A smile crept on my face, finally, matutulungan ko na rin ang asawa ko. Napigilan ko ang mga plano ng mag-asawang Dries. Ilang minuto pa, ay narating ko na ang mansyon ng mga Dries. I sighed before entering their gate. This is it. Pagkapasok sa mansyon ng mga Dries, agad na sumalubong sakin ang mga security guards, at lahat ng armas nila ay nakatutok sakin. Agad na kumabog ang dibdib ko. Bakit ba hindi ko naisip na set up lang ang lahat? I'm screwed big time. Huwag ka nang magpumiglas, Madam President. May malademonyong ngising wika ni Leila, habang ang mag-amang Dries, ay seryosong nag-uusap sa isang sulok. Bruha ka talaga, sabi ko na nga ba, puro kasamaan lang ang alam mong gawin, kapag ako nakawala rito, kakalbuhin talaga kita. Buong lakas na sigaw ko, habang pilit na nagpupumiglas mula sa pagkakatali. Napakatanga ko, talaga para magtiwala kay Roland, anong napala ko? Wala, nga, at nagkandales leche na ang lahat. I should have told Jackson about the Dries' plan in the first place, to prevent all of this from happening, but it's late now. You take a good care of the president's wife, Roland. I heard Eduardo murmured, before leaving the room. Pati ang mga bodyguards, ay sumama sa pag-alis nila. It was just me and Roland in the room. Traidor ka, sabi mo sakin, nangako ka Roland, pakawalan mo na ako. Ang mga luha sa mata ko, ay nagsiunahan na sa pagpatak, habang isang mapang inis na halakhak mula sa kanya, ang bumalot sa apat na sulok ng kwarto. Isang masamang tingin ang ipinukol ko sa kanya, habang nagpatuloy ako sa pagpupumiglas. Untie me you piece of jerk. I hissed, even though, I am aware that he won't let me go, even if I cry a river. Georgina, choose me over Jackson. I can spare you from his downfall, hindi ka na madadami pa sa kaguluhang ito. Sambit niya, bago marahang hinaplos ang mukha ko, napilit ko namang iniiwas sa kanya. Spare me from his downfall. You're making me laugh Roland, you are such a pathetic humanoid. Jackson is my husband, my other half, his downfall is mine too. Pang-uuyam ko sa kanya. And maybe I just cut the last string of his patience, nang maramdaman ko, ang pagdaloy ng dugo sa may labi ko, dahil sa malakas na pagdapo ng mga kamay niya sa kaliwang pisngi ko. After this, you and your forsaken family, may have the power, that you always want but you know,
What? Hindi kayo magiging tunay na masaya. Lumakad siya palayo sakin, at may isinuot siyang gas mask, dahilan para ma-alerto, at kabahan ako lalo. Sleep for now darling. Rinig ko pang wika niya, bago niya pindutin ang isang button, malapit sa may pinto. Unti-unting nabalot ng usok ang buong kwarto, kasabay nun ang unti-unting pagbagsak ng talukap ng aking mga mata. Ilang segundo lang ang inabot, bago nabalot ng kadiliman ang buong paligid. Jackson's POV. Mr. President, I am sorry, but Mrs. Segovia is missing. Nakatungong imporma sakin, ni General Olivers, ang Head of Security ng Malacanang Palace. Are you nuts? Kung kinakailangan niyong maghanap sa buong Pilipinas, makita lang ang asawa ko gawin niyo. Yes, Mr. President, nakatungong wika niya, bago lumabas ng opisina ko. Saktong paglabas niya, ay ang pagpasok ni Lieutenant Suarez, at Nestle. Nestle, are you with her? I asked hoping that Georgina is just hanging out with her manager. Parang salaming nabasag ang pag-asa ko, at mas damobel ang pag-aalala ko, nang umiling siya sakin. Sorry for this, Mr. President, but Miss Georgina left the palace, minutes after you, and Miss Isabel left for the ball. Could it be that she's mad? But if she's mad, I am so sure that she would left and go to Nestle's place, but the fact that she's not there is odd. Lieutenant Suarez, sabihan mo si General Olivers, na bumuo ng grupo, na maghahanap kay Georgina, we need to find her before dawn. Agad din siyang tumalima at umalis. I tried calling Georgina's phone, once again, pero cannot be reached na. Kanina nagri-ring pa yung cellphone ni Georgina, hindi niya lang sinasagot. Nestle, natawagan mo na ba yung iba niyong mga kaibigan, baka naman nandun si Georgina? I asked. Kung hindi ako sumama kay Isabela kanina, baka hindi nangyari ito. Walang ibang kaibigan si Georgina, I contact those bars, and club that she used to go before, pero wala rin siya. Naikiyumos ko na lang ang aking mga kamay sa aking mukha, dahil sa frustrasyon na aking nadarama, wala sa sariling tumayo ako, at umalis sa opisina. Napatigil na lang ako sa tapat ng pinto, ng control panel ng mga TV camera, na nakapalibot sa buong Malacanang Palace. Hindi na ako nag-abala pang kumatok, at dirdiretsong akong pumasok roon. Mr. President, bati sakin ng mga taong nakamonitor sa mga CCTV. I want to see all the video, captured around 7 in the evening. Agad nilang e-play ang video, post it there. I commanded. It was Georgina, having a phone conversation, bago siya sumakay ng kotse, at umalis. That's it. Kung malalaman ko, kung sino ang kausap ni Georgina sa telepono, baka mahanap ko na, kung nasan siya. Hindi na makontak ang cellphone niya, kaya naman hindi na matrack, this is the last chance, that I have to find my wife. Hindi pa rin maalis sa isip ko, kung sino ba yung kausap niya sa telepono, at bakit hindi maganda ang pakiramdam ko roon. Mr. President, it was Secretary Roland Dries, whom Madam President talked with around 7 p.m. The information given to me just now, made me more confused. Why is she talking to him? Then does this mean that she is with him? Ako lang ang pupunta sa condo unit ni Secretary Dries, the rest of you stay here, and make sure, na maayos ang lahat dito, babalik din ako. It took an hour of driving, before I reached the Golden Tower, ang building kung saan matatagpuan ang unit ni Roland. Hindi na ako nagtanong pa sa may lobby, at dumiretso na lang sa elevator. I immediately pressed the 23rd floor, at ilang minuto lang ang lumipas, ay nakatayo na ako sa harap ng pinto ng condo unit ni Roland. I impatiently pressed the doorbell, a moment passed, at walang emosyong mukha ni Roland ang tumambad sakin. Isang malakas na suntok ang agad na iginawad ko sa kanya, dahilan para bahagya siyang mapa-address. Gago ka, nasaan ang asawa ko? Imbes na sagutin niya ako, ay isang malademonyong tawa lang ang lumabas sa mga bibig niya, habang pinupunasan niya ang dugo, na dumadaloy sa gilid ng kanyang lobby. Mr. President, gusto mo ba talagang makita ang asawa mo, na nahihimbing sa kama ko, nang walang saplot?
Hindi ba't magiging napakalaking kahihiyan yun sa'yo, kahit hindi na bilang presidente, kundi bilang isang lalaki na lang? He mocked and laughed. Agad na nagpanteng ang tainga ko, dahil sa mga narinig ko. Agad ko siyang sinugod, at pinagsusuntok sa mukha. Hindi magagawa yun sa kin ng asawa ko. Buong galit na sigaw ko, at aambahan ko pa sana siya ng suntok, nang marinig ko ang pagtawag sakin ng isang pamilyar na boses. Jackson. Garalgal ang boses niya, na parabang kahit anong oras ay iiyak na siya. Ang pag-aalala at pananabik na nararamdaman ko, ay parang bulang nawala, at napalitan ng matinding galit, nang makita ko siyang nakatayo sa may likuran ko, at tanging kumot lamang ang bumabalot sa hubad niyang katawan. Para akong napako sa kinatatayuan ko, habang hindi may proseso ng utak ko ang lahat ng nakikita ko. Jackson, please, magpapaliwanag ako. Akmang hahawakan pa ako ni Georgina, nang marahas ko siyang itulak, dahilan para matamba siya. Huwag mo akong hahawakan. Wala ka nang kailangan ipaliwanag, malinaw na nakita ko ang lahat. Nakakadiri ka. Pilit pa rin si Georgina na tumayo, at lumapit sakin. Jackson, please, mahal kita. Mapait akong napatawa, dahil sa sinabi ni Georgina. Hindi ko alam, pero parang mababaliw na ata ko. Mahal mo ko pero niloko mo. Mahal mo ko, pero pinagtaksilan mo ko. Kung ganyan ka lang din magmahal, salamat na lang, pero ayoko nang mahalin ng isang katulad mo. Thanks for the 3 months and 1 week. Sobrang napaniwala mo ako, sa kasinungalingan mo. And with that, I left. But it feels like my sanity, by my heart and soul, also left me. And for the second time, my heart was broke. Maybe love wasn't really meant for me. Georgina's POV. Wala na akong ibang nagawa pa, kundi ang umiyak na lamang. I've never felt hopeless, and pathetic at the same time. Ngayon lang. Hey, tumayo ka na riyan and dress yourself up. I snapped back into reality, unti-unti na rin akong nakaramdam ng pandidiri sa sarili ko. Hey, wika niya ulit, but this time hinawakan niya na ako, pero malakas ko lang siyang sinampal. Why? I've trust you, Roland. I thought you mean it, when you told me that you change. Akala ko pwede talagang magbago ang isang tao. I hissed and slapped him once more, and he's just letting me hurt him. You are the mere proof, that people cannot really change, Georgina, dahil katulad ng dati. Malandi ka pa rin. Katulad ng dati, nagbibigay ka pa rin ng motibo. He shouted, before pulling the blanket, and now I am naked in front of him. Wala na akong nagawa, kundi ang tumungo, at umiyak na lang. I wish telepathy is true, so that I can tell my husband, that I was raped, na hindi ako nagtaksil sa kanya. I just want him to know those. Kahit hindi niya na ako balikan. Wala sa sariling bumalik ako sa kwarto ni Roland, at pinulot isa-isa ang mga damit ko, na nagkalat sa sahig, bago ko tinungo ang Chris sa may kwarto niya. Pilit kong kinukuskus ang lahat ng sulok ng katawan ko. Gusto kong mawala lahat ng bakas ni Roland sa katawan ko. His words come flashing back, malandi ba talaga ako? Nagbigay ba talaga ako ng motibo? Am I really that kind of person? Napaupo na lang ako sa sahig ng creek, habang patuloy na binabasa ng mga patak ng tubig, mula sa shower ang katawan ko. Nang makalabas ako sa kwarto ni Roland, wala na siya roon, kaya dali-dali na rin akong lumabas, pero hindi ko alam kung saan ako uuwi ngayon. Still, I choose to went at the Malacanang Palace. We need to talk, we badly need to talk. Madam President, agad na lumiwanag ang mukha ni Lieutenant Suarez, nang makita niya ako, at ng iba pang mga tauhan. You should talk to the President, he must be so worried about you, she added. That gives me a little piece of hope. You mean, pumunta po kasi siya sa condo unit ni Secretary Dries, at sabi niya wala raw kayo roon kaya ayun nag-aalala pa rin siya pag uwi niya. Lieutenant Suarez cut what I was about to ask off. I just smile weakly at her. Bago ako dumiretso sa kwarto namin. Pagkabukas ko ng pinto, ay bumungad na sakin, ang nagkalat at basag na mga gamit. Aside from that, seeing Jackson sabang, at the corner really did broke my heart. Marahan akong lumapit sa kanya,
at sa bawat paglapit ko sa kanya, ay para bang kinakapos ako ng paghinga. I hurt him, I did, napakatanga ko talaga. Jackson, please talk to me. Mahina kong bulong, dahilan para magangat siya ng tingin, at mas malinaw kong nakita, ang pagdaloy ng mga luha sa pisngi niya, napupunasan ko dapat, pero marahas ni Jackson, na tinabig ang kamay ko. Georgina, bakit? Nagkulang ba ako? Am I not enough? Mas magaling ba siya sakin? Did he pleasure you that much? Para pagtaksilan mo ako. Panunumbat ni Jackson, habang patuloy sa pagpatak ang mga luha niya, pero bakas ang matinding pagkamuhi sa mga mata niya. Jackson, please listen, hindi ako nagtaksil sa'yo. I was raped. Halos ibulong ko na lang ang huling mga katagang binitiwan ko, pero alam ko naman na narinig ni Jackson pa yon. I hope that he would believe me, na kahit sa naawa makaramdam siya para sakin, but instead he laughed, a mocking one. He wiped his tears off his face. And now you were telling me he raped you. Did you really think that I would believe you? Georgina, you were so good at pretending that. I thought you really loved me. I was even willing to give up everything just to be with you. Alam mo ba na may impormasyong nakarating sakin na may nagpaplanong patalsikan ako sa posisyon using you? That time, I thought to myself, I am more than willing to give up this position just to be with you. Handa na akong talikuran ang mundong nakasanayan ko, kasi ikaw na ang mundo ko. Hindi ko na napigil ang umiyak, at mapasalampak na lang din sa sahig, habang yakap-yakap ko ang aking mga binti. Mas gugustuhin ko pang marinig mula sa'yo, na simula pa lang, hindi mo ako minahal, na si Roland ang mahal mo simula pa lang, at iisipin ko na lang na ako ang third party sa relasyon niyo, so I do deserve this pain, dahil hinadlangan ko ang pagmamahalan niyo. Georgina, please tell me that you don't love me, tell me that so I can just move on, he pleaded, while looking in my eyes. It feels like he wants me to see his soul that I also broke. Mahal kita, mahal kita. Those words, I know he don't want to hear those, but that is the truth. Si Jackson lang ang minahal ko, at hindi si Roland. You love me. Pero nagawa mo yun. Then just tell me that you fall out of love rather, at na-realize mo na mas mahal mo pala siya kaysa sa akin. Every words from him pierce straight into my heart, it's broken, and bleeding but still it's beating and saying his name. Why won't you listen to me? Isn't that you're being so unfair? Hindi ko na ring napigil ang makaramdam ng galit. Biktima lang din naman ako. Pero bakit ang lahat ng sisi ay nasa akin? Kung mahal mo ko, bakit hindi mo ako kayang paniwalaan? Kung mahal mo ko, bakit hindi mo ako ipaglaban? Kung mahal mo, bakit hahayaan mong mawala na lang ako ng ganun-ganun sa'yo? Am I not worth fighting for? Sunod-sunod kong tanong, habang pinupunasan ko ang mga luha sa mata ko, na parang ulan, na patuloy pa rin sa pagbagsak. You are worth fighting for, it's just that maybe we are not meant for each other. That maybe fighting is not for us, but letting each other go. Sabihin na nating mahal nga natin ang isa't isa, but wife, love isn't always enough, he whispered before drinking a bottle of beer. Nang maubos ni Jackson yun, ay ibinato niya lang sa kung saan ang bote. So you want me to believe that fate and destiny conspire to play with us, with our feelings? Bitterly asked. Hate is not the opposite of love, but letting go. He paused for a moment, and looked lovingly at me. I hate it that he's telling me to go, but his eyes were telling me to stay. Thank you for everything. The only way to protect you from my enemies is to let you go. Still I love you, and I won't stop loving you. And with that he kissed me in my forehead. Sana pagbalik ko wala ka na rito, I want to remember you as a beautiful dream, he blurted, but his voice cracked in the end. Panaginip lang. Ang sakit naman, na isa lang akong magandang panaginip, na makakalimutan mo lang din sa paglipas ng mga araw. That's the best for the two of us, ang kalimutan ng isa't isa. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata,
Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.